Sa ibang balita, sinimulan ng busisiin ng Senado ang nilagdaang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Yan ang balitang tinutukan ng aming kasamang si Sam Ramirez. Binusisi ng Senate Committee on National Defense and Security ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, isang bilateral military pact sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Unang hinimay ang Agreed Locations Provision o mga lugar sa Pilipinas na maaaring gamitin ng U.S. Armed Forces. Paliwanag ni EDCA Panel Chairperson at National Defense Undersecretary Lorenzo Batino na maaaring gamitin ng U.S. Forces ang alinmang military area o bases sa bansa basta may presensya ng Armed Forces of the Philippines. The requisite, at least on the part of the Philippine panel, is that AFP must previously establish a presence before any agreed location could be an option. The AFP can decide any part of the Philippines is now a new Philippine base, at which point it then can become an agreed location. Would that be possible? Yes, yes, Senator. Sa kasalukuyan, hindi pa tukoy ang mga lugar. Ngunit ayon kay Batino, isa sa alang-alang ang defense and security issues ng Pilipinas sa pagpili ng mga lokasyon na maaaring gamitin ng Estados Unidos. We believe that the defense concerns, security concerns must be prioritized as considerations in determining the agreed locations as well as the activities that would be implemented under this agreement. Nilinaw din niya na hindi isasali sa agreed locations ang mga environmentally protected at mga geohazard areas. Humingi naman ng linaw si Senator Bongbong Marcos sa EDCA panel kung paano makatutulong ang EDCA sa modernization program ng AFP. Aniya, bagamat iiwan kasi sa pagmamayari ng Pilipinas ang mga pasilidad na ipapatayo ng US sa ilalim ng Article 5 Section 2 ng kasunduan, maaaring bayaran ito ng Pilipinas. Regarding the terms of return of any agreed location, di babalik ng Amerikano sa atin. But the possible compensation for improvements and constructions. I'm assuming the improvements and constructions are those that were put in by the Americans. So babayaran pa natin ngayon. So parang masyado naman tayong lugi dito sa usapang ito. They can conduct training, they will show us their latest radar, they will show us their latest communications equipment, but we will not have access to it because it is exclusively for the use of the United States forces. Dahil dito, nakukulangan pa sa detalye ang mga senador. Sa ngayon ay sinasabi na ito pang mga desisyon ay gagawin sa hindi pa sa between the United States military at saka ng AFP. Sana naman ay mas maliwanag. I asked them to explain certain provisions, why some were so vague, and why this was not brought before the Senate for ratification. Siniguro naman ng EDCA panel na patuloy pa rin ang pagkikipag-usap nila sa kanilang mga American upang maidetalye ang framework agreement. Samantala, kapansin-pansin namang wala sa nasabing pagdinig si Senator Antonio Trillanes IV, ang chairperson ng Senate Committee on National Defense and Security. Magugunitang si Trillanes mismo ang naghain ng Senate resolution na naglalayong imbestigahan ng sariling komite ang EDCA. Nagpahayag din si Senator Miriam Defensor Santiago, chairperson ng Committee on Foreign Relations, na magsasagawa siya ng hiwalay na hearing upang tingnan naman ang konstitusyonalidad ng nasabing kasunduan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.